May bagong modus din daw. Mayroong iimprentang balota na may secret shade umano ng kandidatong magbabayad sa kanila. Kapag ang botante bumoto sa kalaban, hindi ito mababasa ng machine. Ibig sabihin, hindi mabibilang ang boto. Sinisiguro naman ang dugas, no? Sinade mo kalaban, sinoid mo kandidato mo, ibinoto ng balota mo kalaban. Eto ho mga kababayan, dapat ho talaga nating bantayan ang papalapit na 2025 midterm election. Ngayon pa lang ho kasi mga kababayan, meron na hong naglulutangan ng mga ganitong klaseng eskema. Secret shading sa balota. Yan ho ba ang dahilan kung bakit napakalakas ng loob nitong si Marcos Jr. na sabihin na panalo na ang kanilang mga kandidato sa 2025 midterm election? Kahit na wala namang nagawa, mga balingbing at walang mga prinsipyo ang nasa lineup nila, napakalakas ho ng loob nila na sabihin na panalo na sila. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. Nandyan lang ho yung join button. Ayun na nga, rekta ho tayo dito sa pinaka-latest na ano na to, na diskubrehan ng ating mga kababayan dyan, yung secret shading na yan. At papanoorin din ho pala natin, ikukumpara ho natin, ito na ho kasi yun di ba? Nandito na ho tayo sa kumbaga sa kampanya, nga, campaign fever Dito sa video na to pagbabanggain ho natin ang video nitong si Ping Lacson at ang speech nitong si Attorney Vic Rodriguez. Dito ho mga kababayan, matitimbang ho ninyo kung gaano kawalang hiya itong mga kandidato ng administrasyon. Hindi ho nila kayang punahin ng mga kapalpakan at kabalbalan ng administrasyon itong si Marcos Jr. Eto mga kababayan, dito ho muna tayo sa secret shading bago ho tayo dumako dito sa pagtatapati nga nitong dalawang kandidato na to. Kasi sinasabi nitong isa, veterano, magaling sa kesyo matagal na sa Senado. Ito naman si Attorney Vic, baguhan. Hindi ganun kapopular. Pero dito ho natin makikita, pagdating sa kalidad ng kandidato, dapat mas piliin ng ating mga kababayan, yang si Attorney Vic Rodriguez. At dito sa video na to, mas maiintindihan nyo ho yung ating mga sinasabi. Pakinggan ho muna natin itong secret shading na to. May bagong modus daw ng pandaraya para may panalo ang isang kandidato. Yan ang secret shading kung saan kaya raw manipulahin ang boto sa pag-iimprenta pa lang ng balota. Ang sagot ng COMELEC sa Frontline Report ni Bon Gualvez. Grabe naman yan. Di pa ho nag-uumpisa, parang tapos na ang laban. Kaya bantay-bantay ho tayo mga Hindi na raw nagulat ang COMELEC sa mga naaresto ng PNP-CIDG na nagpakilalang mga IT expert ng ahensya para mangikil. Yan na nga ba sinasabi natin Natuto lang humawak ng computer, IT expert na kagad. Huwag ko kayo huwag ko kayo magpabudol, pero yung mga ganyang klaseng usapin, talaga yung mga pandaraya, talaga napaka-anhungay yung mga panahon na to. Napakatalamak. Kasi nga, noong 2022, mantakin nyo yun, nagkaroon pa pala ng dayaan. Partida, ganun ho sila kabangag noong mga panahon na yun. Alam na ho nila na nabudol na nila ang sambayan ng Pilipino, pero nagawa pa ho nilang mandaya. Base ho yan sa mga nagsasalita na kung saan talaga nagkaroon ng dayaan noong 2022 presidential election. Nakita na ho nila na dumadagsa ang sambayan ng Pilipino. Napakataas sa rating. Pero nagawa pa ho nilang mandaya kasi mga praning at mga ngayang pamilya na yan. Sa mga kandidato na kung hindi, matatalo raw sila sa Bilang Pilipino 2025. Katunayan, may mga larawan na raw na ibinigay si COMELEC Chairman George Garcia sa mga otoridad ng mga sangkot sa umunoy sindikatong ito. Meron po sa Mindanao, dalawang babae pa ang nag-iikot dyan. Meron din... Pero ako, ito siguro posibleng mangyari to. Ang mastermind ho nila nasa COMELEC. Maniwala ho kayo mga kababayan. Kung magkaroon man ng malawakang dayaan dito sa 2025 midterm election, malamang sa malamang ang mastermind ho niyan nasa COMELEC. Diba? At konektado sa mga matataas na opisyal sa pamahalaan at konektado sa mga individual dyan sa Malacanang. Sigurado ho yan. Lahat ho nininegosyo ng pamilya na yan. Lahat ho nang pwedeng mapagkunan, magkatasan sa lahat ng pagkakataon dito sa bansa na ito. Gagawin ho nila yan. Gusto mo manalo, alam mo na gagawin dyan. Siyempre, alam mo na kung sino bibigyan. Lahat ho nang pwedeng pagkakitaan, importation, anong ginawa nila? Tinapyasan nila taripa. Kanino nagbibigay yung mga importers? Sino ba may pakananyang pagtapyas sa taripa? Dapat sa kanila kayo magbigay.
Sabagay, kung nagbibigay kayo sa taripa, mga daang milyon, sa kanila 50 milyon na lang. Diba? Ganyan ho yan. Kaya lahat, asahan nyo na ho mga kababayan, kaya dapat maging mapagmatsyag tayo dahil itong pamilya na to, mga walang yaho yung mga yan. Lahat ho ng pwedeng pagkakitaan. Ginto! Nakita nyo yun? Walang justification, basta benta lang sila ng ginto. Hindi pa rin mapaliwanag. Maharlika fan, lahat ho ng pwedeng pagkakitaan. Kaya itong eleksyon na to, naku, sigurado ho tayo 100%, malamang sa malamang, sigurado 100%, malamang sa malamang. Yun ang pinakamatindi ngayong araw na to. Po dito sa NCR, meron din po dyan sa may bandang area ng Visayas na umiikot. So, kung Kabisado mo Comelec Commissioner George Garcia, parang kabisado nyo ho kung saan naglilibot-libot yung mga nakikipag-usap sa mga politiko. Kasi malaki bayad yan Sure win ka na. Siyempre pa naman, di ba? Sure win ka na. Ang lagay, ganun na lang ba? Sure win ka lang. Sure win ka na. Ang lagay, ganun na lang. Ganun. kung yan ay magkakasama, hindi pa po natin alam. Alam nyo yan, kayo pa ba sa Comelec, di ba? Hindi pa ba kayo na-briefing ng Malacanang? Na magkakaroon talaga ng ganyan? Ano muna, baka galit sa'yo si Coca. Tuwing botohan, hindi nawawala ang iba't ibang estilo para makapandaya. Kabilang dyan ang pagbili ng boto at yung negative voting kung saan hindi na bobotohin ng isang botante at lalagyan na lang ng indelible ink ang kanyang daliri. Pero dahil sa bago ang automated counting machines na gagamitin, may bagong modus din daw. Mayroong iimprentang balota na may secret shade umano ng kandidatong magbabayad sa kanila. Kapag ang botante bumoto sa kalaban, hindi ito mababasa ng machine. Ibig sabihin, hindi mabibilang ang boto. Sinisiguro naman Ang dugas, no? Sinade mo kalaban, sinoid mo kandidato mo, ibinoto ng balota mo kalaban. Yan na nga ho ba sinasabi natin. Yan ho ba ang dahilan kung bakit napakalakas ng loob nitong si Bangag na yung tipong sabihin na panalo na sila, malakas yung kandidato nila, Manny Pacquiao, Abalos, naku. Malakas sa pambubudol siguro, pero malakas sa taong bayan. Basta na ho kayo ng ating mga kababayan, kahit ano pambobola nyo, hindi na ho maniniwala sa inyo ang ating mga kababayan. Matakin nyo, napakaraming maiinit na usapin. Nag-speech kayo dyan sa kick-off rally nyo, wala man kayo na tinalakay ni isa. Ganon nung sila kawalang iya. ng Comelec na imposibleng mangyari yan. Samantala, formal namang nanumpa kanina ang bagong commissioner ng Comelec na si dating Region 1 Election Director Attorney Noli Pipo. Sinagot niya ang mga pangambang hindi siya magiging patas, lalo't matagal siya naglingkod sa Ilocos Region na baluarte nang nagtalaga sa kanyang si Pangulong Bongbong Marcos. When we were both in the province, never na narinig ko si Presidente noon na minamanda niya kami. Hindi po sila... Huwag mo nga kang bulahin, sir. Mukha mo pa lang Nakakakita na ako ng napakaraming zero sa pagbumukha mo. Ganon. Hindi po ganon yung mga Marcoses. I have to be frank on this. Sino bang gumawa ng speech mo na yan? Malacanang pa rin? Ano ka na to? Parehong insider o galing mismo sa Comelec ang dalawang bagong ad interim appointees na personal na kinausap daw ni Chairman Garcia para sa posisyon. Mananatili raw silang impartial hanggang sa sumalang sila sa Commission on Appointments pagbalik ng sesyon ng Kongreso sa Hunyo. Magbabalita mula sa Frontline. Tsaka imagine, bago mag-election, naka-break ang sabagay wala naman kaanggar-court din yung commission on appointment na yun. Kahit sino sumalang doon, basta bata nitong si Marcos Jr., sigurado lulusot. Kaya huwag na ho natin hintayin yung commission on the appointment na yun. No? Kasi kung nandun si Kong Dante, merong magtatanong na medyo matino. Hindi matino, medyo matino talaga. Pero kung sila na lang nagbubulahan doon, si nagpadala sa'yo dito, Marcos, labas ka na dyan, wala ka ng problema. Mon Gualvez, News 5. Ayun ho ang malupit doon, si Mon Gualvez. Eto ho mga kababayan, bago tayo dumako dito sa bakbakan nitong sagutin lang ho natin ang mga bidisya nitong si Marcos Jr. Kapal ng mukha nitong mama na to. Binanatanong niya, iisa-isahin ho natin yung pagbanat niya sa ating mga kandidato. Unahin na ho muna natin yung kay Pastor Kibuloy. Game. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta. Iyon, bulaang propeta, yan na sinasabi natin. Ang problema ho kasi dito mga kababayan, actually nabanatan na natin ito yung mga naunang video natin. Yung buong speech nitong si Bangag, na napasadahan na ho natin yun. Ang problema ho kasi dito, Marcos Jr.,
bago nyo ho banatan yung mga kandidato naming hindi nakakaladkad ang pangalan sa ipinagbabawal na pulburon, linisin nyo ho muna ang inyong pangalan. Yung mga aligasyon, yung mga kasong kinahaharap ni Pastor Kibuloy, hindi niya tinatakbuhan at tinaharap niya ho ng taas nooy, ika nga. Talagang sa korte nagkikita-kita yung mga usapin na yan, yung mga aligasyon kay Pastor Kibuloy, kahit na talagang ang napakatinding panggigipit ng ginagawa sa mama, talagang lumalaban pa rin ho siya, kumbaga tinatayuan niya yung mga kasong ipinupukol sa kanya. Hindi ho niya tinatakbuhan at hindi ho niya pinagkikibit-balikat yung mga hamon sa kanya na anong una hinahamon siya. Magpakita ka kung talagang matapang ka, kung talagang wala kang kasalanan. O nagpakita na si Pastor Kibuloy. Ha? Kaya wag kayong bumanat-banat na bulaang propeta. Again, yung religious side ni Pastor Kibuloy, kung di ho kayo naniniwala, wag kayo maniwala. Pero doon na lang sa pagkatao ni Pastor Kibuloy, yung kanyang yung kanyang mga nagawa, kung ano yung napatunayan niya diyan sa organisasyon na pinanghahawakan niya. Kung meron bang mga aligasyon ng korupsyon, kasi pinag-uusapan diyan sa KOJC, billion ho yan. Kung yan ho, meron ho bang napabalita na nagdispalko siya ng bilyon-bilyon? Yung budget ng KOJC, binulsa nito si Pastor Kibuloy. Wala pa ho tayong nabalitaan. Pero yung mga fabricated na kaso, na patay na, binuhay ulit para madiin lamang siya, mapatahimik at hindi magamit mga kasangkapan ng mga kandidato ni Tatay Digong, ang SMNI ngayong 2025 election. Sa bagay, kahit ano pa namang ginawa nila, still nagagamit pa rin at talagang napakahusay pa rin ho ng SMNI. Ngayon, itong si Pastor Kibuloy, sinagot niya ang hamon ninyo dyan sa Malacanang, di ba? Kung di naman siya guilty, magpakita siya. Nagpakita ang mama. Ngayon, kayo ho, inahamon ho kayo ng sambahin ng Pilipino. Napakatagal na ng hamon na to. Ini-snub nyo, hindi nyo pinapansin. Ang tanong dito, Mr. Bangag, meron ho ba kayong tinatago? Bakit hindi ho kayo makapagpa-hair follicle test na yan? Diba? Binabanatan nyo, okay, sige na, bulaang propeta ako kung ano pa man gusto mong itawag kay Pastor Kibuloy. Pero yung hamon na ibinigay nyo dito kay Pastor Kibuloy, sinagot niya noong pinapalutang nyo siya. Lumutang yung mama. Hinarap niya lahat ng aligasyon sa kanya. Meron siyang yagba, ika nga. Kayo ho ba, meron ho ba kayong yagba, Mr. Bangag? Kasi yung mga binabanatan nyo, mas meron pang kredibilidad kumpara sa inyo. Binabanatan yung mga kandidato ni Tatay Digong. Binabanatan nyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung respeto ng ating mga kababayan. Baka nga maglakad kayo sa daan. Tingnan natin kung sinong unang magpapapicture sa inyo. Malamang sa malamang, 110,000% tayo. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang unang lalapitan. Galit ho ang ating mga kababayan sa Bangag. Tandaan nyo ho yan. Kaya bago ho kung ano-anong mga sabihin nyo sa mga speeches nyo, magpa-hair follicle test ho muna kayo. Na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wow. Wala sa kanila. Pagyurak daw, mga kababayan, sa katotohanan nun yan, mga kababayan, napakahina na ho nung mga kaso kay Pastor Apollo Kibuloy. Lalo na yung alias Amanda, yung mga aligasyon. Matindi ho yung mga nangyayari diyan sa kaso na yan, sa totoo lang. Meron ho tayong nababalita-balitaan kaugnay sa mga kaso na yan. Maganda ho ang tayo, kumbaga, napakahina ho ng kaso laban dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Abangan na lang ho natin kung anong magiging hatol ng korte, pero sigurado ho tayo papaboryan kay Pastor Apollo Kibuloy. At lahat ng sinasabi ng Bangag na to, kakainin niya ho lahat yan. Ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan. Partida Partida yung mama na yan, ayaw po ho sa negative campaigning. Ko. Paano na lang pagka gusto mo pa, di ba? Paano na lang kung talagang nagne-negative campaigning ka pa? Yun muna, Marcos Jr., bago mo paandaran ng kung ano-ano yung ating mga kababayan, anuhin nyo mo muna yung sagutin nyo muna yung hamon ng ating mga kababayan na magpa-hair follicle test kayo. At para naman sa mga kandidato nitong si Marcos Jr., pag-aharapin ho natin dito, si Atty. Vic Rodriguez at itong si Ping Lacson. Hindi ho biro yung hinaharap natin dito kay Atty. Vic Rodriguez. Veterano, kabisado ang pasikot-sikot dyan sa House. Kabisado ang mga SOP, ika nga, di ba? Yan si Ping Lacson. Ito, panoorin ho natin.
Unahin na natin pakinggan itong si Ping Lacson, ha, yung promotor sa pagpapatayo ng New Senate Building habang napakaraming nagugutom na ating mga kababayan. Ha. Pakinggan Numero natin 33 sa balota, Senator Ping Lacson. Ping ang inakpasan, si Ping parating na niya. Gaganda mo kasi, Ping parating na niya. Naimbag nga aldaw, kadak tayo, amin. Apo. Yun. Nag-iilocano lahat ng mga unggoy nitong si Marcos Jr. Oh. Partida galit sa korupsyon yan. Partida galit sa korupsyon, partida yung tipong napaka-vocal niya sa budget, pero yung lineup na sinamahan niya ay napakatindi ng skandalo pagdating sa budget. Mamaya Bago ang lahat ay nais ko munang bigyang galang at pasalamatan ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa mainit na pagtanggap ng kanyang kalalawigan dito sa Ilocos Norte. Palakpakan po natin ang ating mahal na Pangulo. Wow. Mahal na Pangulo, Brada, paalalahanan lang kita. Yung presidente na kung saan bilib na bilib ka. Bilib na bilib ho yan kay Noynoy Yang si Ping Lacson, inaano ho niya, ginodiyos niya si Noynoy Aquino. Si Noynoy Aquino daw ho ang pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas. Yang mama na yan. Kaya mula noong mga panahon na yun, nawalan ho tayo ng respeto dito kay Ping Lacson. Naging pinakamagaling. Pidap, laglag bala. Naging pinakamagaling. Hindi ka lang nabigyan ng pwesto nung panahon ni Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong, naaamoy niya yung mga malalansa. Alam niya, karakas pa lang. Pilantik pa lang ng dila nung mga walang iya. Alam na alam ho niya yun. Hindi ho nagkapwesto yan. Kumbaga, hindi yan pinapansin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi nung mga panahon na medyo bilib-bilib pa tayo dyan kasi maingay yan pagdating sa budget. Pero dito sa budget na to, hindi ho niya ma-describe. Pinapadescribe sa kanya one word. Simple lang naman, corrupt. Pagnanakaw. May kumita. Tuwag na yun. Diba? Pero hindi ho niya magawa, hindi ho niya kayang batikusin tong administrasyon ni Marcos Jr. Ang dami ho niyang cheche-bureche, kesyo laban daw siya sa katiwalian, para daw siya sa malinis na pamahalaan. Pero ang sinamahan niyang gobyerno o administrasyon, talaga, nakakabilib ho talaga tong si Lacson, nakakabilib sa pagiging balimbing. Tuwing madadal Yung boss mong si Noynoy, yung na ngayon, nagpapahinga na, yung si Noynoy Aquino, yung boss mo galit dyan sa, kung nakikita ka lang ni Noynoy Aquino ngayong mga panahon na to, Brad, di ba naging Yolanda Rehabilitation Secretary ka? Kung nakikita ka lang ni Noynoy, sa tingin ko kukutusin ka nun. Kala ko mga idol mo, ba't kasama ka? Game. Alam ako dito sa Ilocos Norte o saan mang bahagi ng Ilocos Region, tatlong natatanging katangian ng Ilocano ang agad sumasagi sa aking isipan. Tatlo. Ano yung tatlo Masinop, na yan? masipag, matapat. Okay. Masinop, magnakaw, ganon. Hindi yung mga Ilocano, yung mga opisyal sa nasyonal na galing diyan sa Ilocos. Ganon ba 'yon? Masinop magwaldas ng pera ng sambayan ng Pilipino, ganon ho ba? Talagang magaling talaga tong si Ping, anak ng toko. Ang Ilocano ay likas na masinop para masiguro. Hindi, yung mga mga Marcos, masinop, magaling sinupin yung mga pera na hindi naman sa kanila. Yan ho mga Marcos. Sigurado ang kinabukasan ng kanyang mga anak at mga apo. Ang Ilocano ay masipag upang matiyak na may tataguyod ng matiwasay ang kanyang pamilya. At higit sa lahat, ang Ilocano ay matapat. Matapat? Parang di naman. Yung mga Ilocano, yung mga mamamayan dyan sa Ilocos, kasi galit na yan kay Marcos Yung mga yan hinakot na lang. Pero baka hindi naman kasi Ilocano yung si BBM. Kumbaga, dyan lang galing yung mga magulang nila. Kumbaga, yung pinakabalwarte nila, pumupunta sila dyan. Pero wala na silang dugong Ilocano. Kung base yan doon sa pagsasalarawan itong si Ping Lacson, yung katangian na yan ng mga Ilocano, ibig sabihin yung mga Marcos na yan, hindi naman talaga mga Ilocano.
Ay, hindi ho natin nakita sa kanila yan, yung masinop, yung masipag. Wala ho kami nakita dyan. Puro party ginagawa niyan, puro pagwawaldas. Parang naging masinop yung puro waldas, puro party, puro concert ang ginagawa, di ba? Puro travel ang ginagawa. Baka hindi Ilocano yung si Marcos Jr. Yun hong dapat nating mahal. Halos 40 taon na ang lumilipas simula noong EDSA Revolution, yung 1986. Subalit, ang Ilocos Norte ay nananatiling matapat na tinataguyod at tumatangkilik sa pamilya Marcos. Ako man po ay may personal na karanasan sa aking pakasalamuha sa isang Ilocano. Ang amin pong unit sa dating Philippine Constabulary Metropolitan Commando, PC Metrocom, ang aking pong commander noon ay si Colonel Rolando Abadilla na tubong Bana, Ilocos Norte. Noong nagsimulang mag-defect o lumipat sa mga rebelde ang ilang members ng Armed Forces of the Philippines, kami ng mga opisyal ay pinulong niya sa aming opisina. At ang sinabi niya, tayo ay sumumpa sa ating tungkulin. Na mananatili tayong tapat sa ating konstitusyon, mananatili tayong tapat sa ating Commander-in-Chief na sinoon ay si... Hinihintay ho nating sabihin nitong si Ping Lacson, hinihintay ho nating, kasi para nga naman siya sa korupsyon, di ba? Naghihintay ho tayo na magsalita siya kaugnay sa budget, kaugnay sa kriminalidad, kaugnay sa napakaraming issue ho na matataas na presyo ng mga pangunahing bilhin. Puro ho bulahan ang nangyari dito, ha? Mamaya ho, kay Atty. Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos. Fast forward, nung napanood namin sa telebisyon, na umaalis na ang pamilya Marcos papuntang Hawaii. Noong ko lang po nakita si Colonel Abadilla, sa kauna ng pagkataon ay humagulgol na parang bata. At ang sinabi niya sa amin, umalis na ang ating Pangulo, ang ating Commander-in-Chief, tayo ay maghihiwa-hiwalay na. Hindi ko kayo pipigilan kung saang unit kayo ma-assign, subalit ako mananatili na hindi ako tatanggap ng maski anong assignment sa Armed Forces. Ganon niya ang kanyang ginawa hanggang sa lumipas sa mga 10 taon, siya po ay na-ambush at napatay siguro na mga nakalaban na rin namin noong panahon na kami nanunungkulan sa PC Metrocom. Ako man po, pagkatapos ng 6 na buwan, nalagay sa floating status. Kami po yung nataguriang mga Marcos loyalist. At pagkatapos ng 6 na buwan, ako po... Grabe itong si Ping Lacson, no? Unyango talaga eh. Nung panahon ni Tatay Digong, dahil hindi siya pinapansin, pinakamagaling daw na naging presidente, yung si Noynoy Panot. Ngayon pala, ho pala siya? Sila ho pala yung mga naunang loyalista. Anak ng toko. Saan ka ba talaga? Ano ba talaga kulay mo? Ako ay pinatawag ni PC Chief Renato de Villa. At ako binigyan ng assignment and then hanggang sa uminog na ang aking karir, hanggang sa naging Chief PNP po ako. Sa Malacanang po, may 3 prominenteng Ilocano na kumakatawan sa 3 eme. Juan Ponce Enrile, Presidential Legal Counsel, Masinop. Sa Manila Hotel, nagkwentuhan ng mga waiter. Minsan daw kumain, nagbigay ng tip si Senator Enrile, mga 10 taon na po ito. Nagbigay ng tip 100. Ang sabi po ng waiter, Senador, yung anak po ninyo si Jackie, kung mag-tip dito, 1,000. Ang sabi ni Senator Enrile, si Jackie, anak mayaman. Si Juan Ponce Enrile, anak mahirap. Ang masipag, Executive Secretary Lucas Bersamin. Hindi ako nagtataka. Masipag, Lucas. Executive Secretary Lucas. Dahil matagal ko na siyang kakilala, mula pa ng Quezon City RTC Judge. Hindi ako nagtataka na naging Chief Justice siya at ngayon Executive Secretary, nakatulong ni Presidente Marcos sa kanyang tungkulin sa Malacanang. At ang pangatlo, pinaka-prominenteng Ilocano sa Malacanang, ang matapat. Matapat sa tungkulin, matapat sa bayan, matapat sa bansang Pilipinas. Si Pangulong Bongbong Marcos. Wow, grabe naman yun, Ping. Grabe naman yan.
Nakakawala ka talaga ng respeto. Meron pa ba respeto dito sa mama na to? Ha? Sa mga bumoto dito sa ano na to, dito sa mama na to noong 2022 presidential election, yung mga nakaping Lacson, umatras ba siya? Basta yung mga sumusuporta dito sa mama na, tingnan nyo kung ginagawa niya. Kasama ho yan sa mga bumabanat kay BBM. At sinandalaw nitong si Soto. Pero ngayon ng mga panahon na to, dito ho natin nakita ang tunay nilang kulay. Ika nga. Ako po, kung sakaling bibigyan ng pagkakataon, ay tutulong, magiging katuwang ng Pangulong Marcos sa pagtataguyod upang Kala ko pag nanakaw, sorry. Tutulong ka sa pagtaguyod ng kanilang pagnanakaw, pagwawalang iya sa sambayan ng Pilipino. Ganun ho ba? Tutulong kayo sa sa Pangulo sa pagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Tutulong kayo na para sa administrasyon para talagang hindi mapagtuunan ng pansin yaang kriminalidad at paglaghanap ng illegal na droga. Tapos palakpakan ho natin itong si Lacson Bangag. Naging maganda ang kinabukasan ng ating bansa at kinabukasan ng susunod na lahi ng Pilipino. Maraming salamat po. Maraming salamat. Manahimik ka na. Dami mong eme-eme. Ay lalalaman ka pang pa-eme-eme. Ito! At muli ho, nais kong kunin ang pagkakataon ito, pasalamatan kayong lahat. At sana samahan ninyo ko, magkaisa tayo at huwag po tayo magpapalit. Yan ho talagang maisip. Ang tunay na issue ay ang illegal, unconstitutional, immoral at invalid at criminal na 2025 budget. Yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Mga kababayan, itong mga kandidato natin talagang pinag-uusapan nila yung kung ano ang hugot ng sambayan ng Pilipino. Pero itong mga kandidato ni Marcos Jr., wala ho tayong narinig, ha? Puro lang papuri, puro pasasalamat sa kanilang Diyos na si Marcos Jr., di ba? Hindi mo nila kini-question yung mga kabalbalang nangyayari ngayon sa administrasyon. Droga, kriminalidad, korupsyon, wala ho silang hindi ho nila dinadampi ang kanilang mga labi doon sa mga ganung klaseng usapin. Kasi napapaso ho yung kanilang Diyos. Ay isang malaking diversyon. Diversion lamang ito para malayo ang issue dito kung saan nasukol natin ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Saan kayo makakakita nagpapasa ng tao ng budget punong-puno ng blanco? Sila lamang ang napakahenyo na nakakapagpuno ng patlang at nauuwi sa 6.325 trillion pesos total budget. 28 items blanco. Ang bata ho, pag tinanong mo 1 plus 1, sasagutin ka automatic 2. Pag tinanong mo 2 plus 2, sasagutin ka automatic 4. Pero napakahirap sagutin yung 3 plus blank. Paano ka nauwi sa 6.325 trillion pesos budget? Ganyan kahenyo ang mga tiwali at korap o mambabatas. Huwag tayong pumayag. Yung impeachment naman kay Vice President Inday Sara Duterte, patuloy ang political persecution. Kung ano-ano ang ginagawa nila at hindi makontento para malayo ang usapin. Dito sa corrupt, immoral, unconstitutional, criminal 2025 budget, nagsampa sila ng isang impeachment complaint na hindi man lang nila pinasa. Pinagmamalaki nila 215 complainants ang pumirma sa loob ng 7 oras. You have to do the math. Kung babasahin ang complaint na yan, kada kongresista bibigay ng 10 minuto. Sa 1 oras, 6 lang ang makakapirma. Kung binasa mo at yung sinasabi na nalalaman mo ang aligasyon based on your personal knowledge or authentic document, at least 10 minutes. 6 lang ang makakapirma. At sa loob ng 7 oras, walang break, walang CR break, walang lunch break, walang konong break. 42 lamang ang makakapirma. Kunti sa 10 minuto sila. Bakit nakapirma ang 250? Saan galing yung 250?
Pagbigyan na natin sila, baka mabilis silang magbasa at talagang matatalino sila. Tigli 5 minuto. Kung tigli 5 minuto ang makakapirma sa loob ng 1 oras ay 12. At pag yan ay sinuma mo sa 7 oras, walang break. Ang makakapirma lamang ay 84. Paano nakapirma ang 215 congressmen sa loob ng 7 oras? Ito'y isang malaking pambubudol na naman na ginagawa sa atin ng administrasyon ni Bongbong Marcos. At ang higit na masaklap, hindi lang pera ng sambayanang Pilipino ang kanilang ninanakaw, pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay kanila na rin ninanakaw sa atin ng harap-harapan. Ninanakaw ito ng 215 na elitistang mambabatas. 215. At ang ninanakawan ay ang 32 milyong Pilipinong malaya, payapa, lawfully, legally, democratically, and constitutionally na nagbigay ng kanilang boto para kay Inday Sara upang ating maging pangalawang Pangulo. Huwag tayong pumayag, protektahan natin ang 32 million Filipinos na bumoto kay Inday Sara Duterte. Protektahan natin ang sagradong mandato nating mga Pilipino. Ito po ang aking mensahe sa inyo, sa mga Pilipino, sa iba't ibang panig ng mundo, yung mga kasama natin sa Luzon, Visayas at Mindanao, at kayo rin dito sa ating pagsisinaya ng ating national headquarters. At bilang pagtatapos, alam naman ninyo na tayo ay kandidatong independent. Ako'y nakikiusap na sana ay tulungan din ninyo akong mangampanya sa inyong pamilya, sa inyong kamag-anak. Tulungan ho natin itong si Atty. Vic at hindi lang ho yan, si Atty. JV Hinlo, yang si, sino kasunod ito si Atty. JV? Yang si Senator Christopher Bongo. Tulungan ho natin lahat ng kandidato na nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sila lang ho talaga ang nagsasalita kaugnay sa tunay na estado ng ating bansa ngayong mga panahon na to. At kung ano nga ba talaga ang saloobin ng mga Pilipino, no? Kung ano yung hugot ika nga na nararamdaman ngayon ng ating mga kababayan. At ni isa sa mga kandidato nitong si Marcos Jr. Hindi ho nila tinatalakay yung mga mahalaga, yung talagang malapit sa sikmura. Akala nyo ba yung yung kriminalidad, hindi malapit sa sikmura na sambayan ng Pilipino? Parang pagkain din ho yan. Kung gaano kahalaga yung pagkain para sa mga Pilipino, ang seguridad, peace and order, ganun din ho kahalaga para sa mga ordinaryong Pilipino. Yung paglaganap ng illegal na droga, yan ho ay konektado lahat ho yan. Kung gusto nating umunlad ang ating bansa, wala hong mangyayari dito pagka walang peace and order. Yun hong pinakauna natin dapat gawin. Pagpasok ni Tatay Dugong, ano ho bang inuna niyang trinabaho? Pinatahimik yung mga adik, pinatahimik yung mga bangag. Diba? Kasi pagkahabang nandiyan sila, paligid-ligid sila dyan, hindi magiging secure ang ating pamayanan. Wala hong katahimikan ng ating mga karsada. Sinong may gustong magbukas ng kanyang tindahan ng alas 12 ng gabi, gayong pagdating ng alas 11, merong kakatok sa kanya, kukunin lahat ng kanyang kinita. Diba? Mga bangag mga kriminal diba? Doon pa lang ho mga kababayan, nalulugi na ang ating bansa dahil sa mga ganong kagagawan nitong mga kriminal na to. Sino ho yung mga, para sa ating mga kababayan, lugar na magtatrabaho pa yan, lalabas pa ng gabi yan para makakuha ng, makakapag-OT pa, kikita pa ng extra. Yung OT na hindi kagaya nung kay Marbil yung OT kagaya nung panahon ni Tatay Digong, natatakot na Pag nag-OT ako, uuwi ako ng alauna niyan. Pag umuwi ako ng alauna, yung mga bangag, inaabangan na ako. Yari na naman ako dyan. Hindi na ako mag-OT. Lugar na lalaki ang sahod niya, hindi na lalaki. Dahil sa mga kriminal na yan. Kaya mga kababayan, suportahan ho natin lahat ng kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan.